sa nangyayari po ngayon na ang mga dating sundalo na tinawag na ngayon na mga 18 bodyguard ang dating Congressman Saldico, baka sila po yung mapahamak sa bandang huli dito. Kasi iniimbitahan sila ng Blue Ribbon Committee para humarap, hindi po sila humarap. Sa halip, nag-press conference at bumanat na naman kung ano-ano. Sa findings po ng NBI, 10% lang ang kanilang pinaniniwalaan. Dahil 90% sa mga sinumpaang salaysay at pagbagong statement sa media at opisyal sa NBI na nagsasagawa ng investigasyon, hindi ka panipaniwala. Sinigurado na po, tiniyak na po, sinabi na ni Director Melvin Matibag, hindi magiging matibay na basihan para gamitin ang sinasabi ng mga dating sundalo para sila ay maging testigo laban sa grabing korupsyon. Lumalabas pa na tila nagamit lang sila o nagpagamit sa mga personalidad sa politika. Kaya ganyan po ang ginagawa. Puro press conference, puro sa media. Tapos yung mga statement, pag in-evaluate ng mga otoridad, NBI, ayun na nga po, nagkakabuhol-buhol. Ngayon, sasabihin ng iba dyan, dahil hindi alam. Bakit kasi ang NBI ganon? Bakit kasi ayaw paniwalaan ng NBI? Hindi po ganon kadali. Kasi ang NBI, Executive Department, yan ho'y mga nag-iimbestiga lang. Sa korte lahat pupunta. Pag nakita ng korte na walang basihan, hindi matibay, i-dismiss yan. Mababaliwala. Lalo nang hindi lalabas ang katotohanan. Kaya ang ginagawa ng ating mga otoridad, Executive Department, talagang tinitingnan mabuti kung sino nagsasabi ng totoo at magiging basihan para maging testigo at ebidensya para kasuhan ng partikular na personalidad na may kinalaman sa graft and corruption sa flood control. Ganun po yun. Hindi po pwedeng basta nagsalita ka, testigo ka na. Mayroon kang sinumpang salaysay, gagamitin na. Hindi po yan. Hindi ganun. Merong investigation, may evaluation, merong case build-up, ganun po yan bago dalhin sa korte. Kasi ang korte nakatingin sa dokumento. Hindi yan nakatingin sa personalidad. Kung sino ang kinasuhan at kung sino ang nag-file ng kaso. Ang kanilang tinitingnan, ito bang papeles na ito? Dokumento ba ito? Ito ba'y ebidensya? Baka naman hindi. Ayan. Kaya yun po yun sa side ng NBI. Hindi po ako tagapagsalita ng gobyerno at ng NBI kasi yun naman ho talaga ang totoo. Sila ay merong karapatang mag-imbestiga. Isomo nila, kunan nila ng sinumpaang salaysay, yun ang pagbabasihan kung papanipaniwala o hindi. Pag nakita nilang malabo, hindi totoo, pinagdugtong-dugtong lang, kwento lang, marites lang, paninira lang, ay talagang hindi nila ipapail yung kaso. At lalo mo walang mangyayari sa paghahanap ng katotohanan. So hindi po nyo masisisi at huwag nyo sisihin ang NBI kung ganyan ang findings. Kasi nga mas delikadong pabara-bara, madidismiss lang. Ito naman hong 18 na dating sundalo, sila naman ang sumira sa kanilang kredibilidad. Dahil nagpagamit sila sa politiko, nagpagamit sila kung kani-kanino, sa halip na makipag-ugnayan sa mga kinaukulan para ma-establish mabuti ang kanilang sinasabi, nasira na. Pwedeng hindi ko naman nilalahat. Yung iba dyan ay seryoso na manindigan para sa bayan, manindigan para sa katotohanan. Totoo yun, kailangan yun. Pero dapat po inyong patunayan kung paano nyo paninindigan at paano kayo paniniwala ang kapanipaniwala. Ganun po yan. Pagka kayo naniwala dun sa speculation, chismis, o ng mga taong gusto lang manira dahil galit sa gobyernong ito. Gusto lang manira dahil galit sa mga taong hindi kakampi. Iniisyuhan ng mga mali-malita. Mahirap yun. Ang pag-akusa madali. Ang pagbibintang madali. Pero ang kredibilidad ng bintang at pag-akusa, yan ay sinusuri. Pag hindi talaga kapanipaniwala, hindi yan gagamitin. Ang masakit dyan, pag kayo isa-isang binalikan, at alam ko ngayon marami na sa inyo may kaso na cyber libel, may bago na naman kayo sinabi, talaga sasabihan po kayo. Diba? Ito hong ginawa ng Senado, o ang ginawa ng mga dating sundalo. Merong meeting ang Blue Ribbon Committee na legal naman yun. Tapos nagpunta kayo ng Senado, hindi naman kayo napunta ron. Doon kayo napunta sa opisina ng isang senador na inyong kakampi. At doon kayo nag-press conference. Di pang i-insulto pa yan.
Inimbitahan kayo sa hearing o meeting, hindi kayo dumating. Tapos napunta kayo sa isang senador na oposisyon para mag-press conference. Eh di pang iinsulto sa institusyon. Ang dami-daming lugar na pwedeng pagsagawa ng press conference. Doon pa kayo nagpunta sa opisina ng gobyerno. Tapos doon kayo nag-press conference. At ang binabanatan nyo, gobyerno o mga senador. Sa inyong paniniwala na mayroong kinalaman pero hindi naman yung kayang patunayan. Dahil nga yung inyong mga statement ay malabo. Ayon sa NBI. Hindi po kami sabi nun. Ang findings, conclusion ng NBI napakatindi. At pag hindi po nyo binago at napanindigan ang inyong mga sinasabi, mababaliwala yan. Kayo ang pwedeng balikan. Kung sino ang nanggamit sa inyo, kung totoong ginamit lang kayo ni Mike Defensor, ginamit kayo ni Atty. Baligod, abay kayo, yun ang may problema. Ha? Pero ang paghahanap ng katotohanan, suportado natin 1,000%. Dahil kayo, tayong lahat ay Pilipino. Tayo po ay biktima ng korupsyon. Pero hindi ho ganun kadali nang magtuturo kung walang matibay na basihan. Dahil may pananagutan. Ang testigo may pananagutan. Ang mga akusado pag napatunayan may malaking pananagutan. Ang taong bayan ay may karapatang maghanap ng katotohanan. Pero ang katotohanan hindi pwedeng daanin sa politika. Hindi pwedeng daanin sa destabilization. Hindi rin pwedeng daanin sa personalan. Dapat maayos na dokumento, ebidensyang totoo. Ang paratang madaling gawin, sabi ko nga. So, ayan po yung aking opinion at analysis diyan sa isyong ito. So, hahaba pa ito. Kaya sana, kung kayong mga dating sundalo na tinawag ngayong 18 bodyguard o 18 kargador daw, kung kayo seryoso talagang hanapin ang katotohanan, magpakatotoo kayo. Umiwas kayo sa mga politikong nanggagamit sa inyo. Umiwas kayo sa mga personalidad na nanggagamit sa inyo. Manindigan kayo, individual kung kinakailangan. At actually, yung individual na statement ang kailangan. Hindi pwede yung statement na nagkopyahan. Hindi pwede yung statement na pare-parehas. Kasi hindi ho yan talaga kakagatin, tatanggapin, at paniniwalaan ng husgado. I tell you, mahirap po ang ganong general statement. Mahirap po yung paniwalaan. So, kung seryoso kayo, may hindi pa naman huli ang lahat. Pwede niyong baguhin ng totoo na inyong nalalaman kung ano yung inyong sinumpang salaysay. At panindigan niyo yung lehitimo na galing sa inyo ang sinumpang salaysay. Huwag niyong panindigan yung idinikta lang, iniutos lang na ito yung gawin niyo, ito yung sabihin niyo. Delikado yan. Kayo ang maiipit, hindi naman yung nagturo sa inyo. Hindi naman maiipit yung mga naggamit sa inyo. Kung kayo ang nakapirma, kayo ang nagsasalita, kayo yung merong accountability. Yan po yun. Hindi ho pananakot ito. Pagsasabi lang ng totoo. Please like and share, subscribe and follow.